Julius. Julius. Angel. Ha? Angel po. Angel? Opo. Lalaki, Angel din? Bakit? Ano ba mga pangalan? Yung ama niya po nagbibigay. Mukhang meron tayong nadiskubre sa ating counseling, Attorney Ben. Totoo po yun, Chang, sapagkat sabi nga meron pong kasabihan na lahat ng lihim naman po ay nalalahad sa takdang panahon. At nalaman natin ngayon at nalahad na nga na ang naging orientasyon nitong si Mark ay yung siya nga ay Becky. Ang pakiusap ko lang sa pamilya niya, talong higit sa kalagayan ng kanyang ama, sapagkat bagaman wala dito ang kanyang ama, subalit sa mga nakalap nating mga informasyon ay nandun pa ang kanyang amay, nasa ngay matandang pananaw pa, na parang kahihiyan sa kalagayan ng isang pamilya kapag nagkakaroon ng ganitong mga anak na ng ganitong oryentasyon. Ang pakatutukan na lang nating mga magulang dito, kung meron tayong mga ganitong anak, ay matutukan natin ang ating mga anak na bagaman nandyan sila sa ganyang kalagayan, ay manatiling malinis ang kanilang magiging pamumuhay. Sapagkat hindi natin pwedeng, sabi nga, sagkaan kung ano ang oryentasyon ng sino mang tao. Pero ang mahalaga rito, kung ano man ang pipiliin niyang oryentasyon, manatili siyang may takot sa Diyos, manatili siyang malinis sa harap ng ating Panginoon. Yun lamang. Uulitin ko lang po na ang homosexuality ay hindi po siya sakit, hindi po siya disorder, hindi po siya mental illness. Ang nagiging problema po dito ay yung nagkakaroon po ng identity crisis dahil nag-create ng confusion kung paano i-handle ang homosexuality. Unang-una, di ba sabi ko nga sa inyo, Aling Erlinda, bakit ako nagtanong kaagad sa inyo, bakit po Marklyn ang pinangalan kay Mark? It created a confusion. Una-una, sabi niyo nga sa akin na dahil kasi ang ekspektasyon, babae ang anak. Tapos, ang ginawang pangalan, Marklyn. So ano po ang ginagawa niyo? Bata pa lang po si Mark, nag-create na po ng confusion na, ba't ganun? Pangalan ko, pambabae. Bakit hindi niyo tugunan na eto may problema si Mark na dapat nating i-handle ng maayos na itulungan natin siya. Nandyan si Marlon, tutulungan sa pag-explain, then tapos. So wala kayong magiging problema. Sana maiayos ito at mailantad niyo sa tatay niyo ng maayos. Yun lang po. Para po dito po sa panig ng puti, Jesse, Joseph, Marlon, ay hindi po mahalaga kung aaminin ba ni Mark na siya ay Becky o hindi. Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga po ang pagtanggap ninyo sa kanyang katauhan. Pangalawa, ang paggalang sa kanyang desisyon kung sino siya. Pangatlo, hindi naman siya masamang tao upang husgahan niyo siya. At para man dito kay Mark, go. Sabi nga nila, go. Let go. Kung ikaw may nasa isang crossroad o sangandaan, piliin mo ang nararapat piliin mo. Huwag kang matakot na may hahadlang sa iyong damdamin. Huwag kang matakot na may kultura na magsasabi na mali yan. Dahil kahit na sa kasulatan sa Biblia, sa lumang kasulatan, mayroon pong gano'n. Ano ang ipinagbabawal doon sa kasulatan? Ayon sa Levitico 18, ang paggawa ng mga aktibidades na labag sa moralidad. So ibig sabihin kung mayroon kang damdamin na ganito, hindi naman kasalanan yon. Ang magiging kasalanan kung hindi na naayon ang buhay mo sa pamumuhay ng makadiyos. Tulungan at gabayan po si Mark upang kung ano ang damdamin niya, igalang, respetuhin at gabayan upang hindi mapariwara doon sa immoral na buhay. Salamat po. Thank you very much sa ating pong trio tagapayo. Aling Erlinda, naunawaan po ba ninyo ang sinabi ng ating tagapayo?
tanggap ko po yung ano niya. Kung maging ano na lang siyang gano'n. Tinatanggap ko po, tapos tutulungan ko siya sa papa niya na gano'n nga. Papaliwanag ko sa papa niya. Hans? Chang, natutuwa ako para kay Mark kasi parang simula ito ng pagtanggap mo kung sino ka. Kasi marirealize lang ng isang tao kung ano ang kaya niyang gawin kung unang-una, kilala mo ang iyong sarili. Kasi doon mo marirealize yung mga kaya mong gawin at kadalasan yung iniisip ng mga taong hanggang dito ka lang, malalagpasan mo yun eh. At saka sanay sa mga magulang, alam niyo po yung parang nalulungkot ako talaga nung narinig ko mismong ang nanay ni Mark ang nagsabing nakakahiya. Sobra ko pong ikinalungkot yon kasi hindi po ibig sabihin pag medyo iba ang gusto ng inyong anak ay hindi na po siya hindi na siya pwedeng maging mabuting anak at mabuting tao at kapakipakinabang na miyembro ng lipunan. Hindi po Nasa pagtanda po ng aming mga magulang, ako sigurado ako sa pagtanda ng nanay ko, hanggang sa huling hininga ng nanay ko, kasama niya ako. Sana po naging malinaw sa inyo, Aling Erlinda, na baka magulat pa nga ho kayo gaya ng sinabi ni Hans na sa pagtanda ninyo, wala na ang iba ninyong mga anak, hindi nyo na sila maasahan. Kakalabasan nun, si Mark lang ang nandyan para sa inyo ng inyong mister. Wala po kayong dapat ikahiya. Hindi nyo ho dapat ikahiya si Mark. Kaya nga tinatanggap ko po. Hindi ko ikahiya yung anak. Ano po? Hindi ko po ikahiya. Alam ko na po. Mark, may gusto ka pa bang sabihin sa iyong ina at sa iyong kapatid? Sana po, kung ano man ako ngayon, tanggapin na lang nila. Ipilitin ko rin po na magbago kung ano man yung gusto nila. Yun na lang po gagawin ko. Para maiwas din po sila sa ganun yung sinasabi nila nahihiya sila. Ipilitin ko na lang po. Jess? Tol, sorry kung pinagbibintangan kita, kung pinipilit ka maging bakla ka. Hindi na maulit. Marlon? Bilang kaibigan. Pasensya na. Kasi nahusgaan ka namin. Ngayon, alam namin na mali kami. Huwag nating iwala yung dati. Yun pa rin. Tropa natin. Balik natin yung dating saya. Yun lang. Pasensya na sa lahat. At sana nga po kahit paano nakatulong kami sa inyo na mas maunawaan ninyo itong pinagdadaanan ni Mark. At yun na lamang po ang dalangin namin, Jess, Joseph. Maraming salamat sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid, anong magandang aral na naman ba ang ating natutunan sa ating isyong ito? Ang hinahanap nating kaligayahan ay hindi po natin makikita sa iba. Kung saan tayo masaya, doon tayo pumunta. Pero dapat tayong maging responsable sa bawat kilos at galaw natin at lagi pa rin isaisip na dapat ay wala tayong mga taong mapeperwisyo, matatapakan at masasaktan. Bigyan pa rin po natin ng sapat na panahon ang ating sarili para tuluyang mahanap ang tunay na kaligayahan dahil masaya pa rin mabuhay kung ikaw ay totoo sa sarili mo. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang bungang hinog sa pilit kapag pinitas ng wala sa oras, ito ay mapait. Salamat sa inyong lahat, sa mga kapatid natin, saan mang panig ng mundo na laging nakatutok sa ating programa. Thank you mga kapatid. At salamat din sa iyo, ang aking napakagaling, napaka-talented na co-host na si Hans Martel. Ganun din siyempre sa Dance Squad. Sa iyo B1 at B2, salamat. Sa ating mahal na trio, tagapayo,
mga sausawero at sausawera dito sa Broadway Studio. At sa mga bisita po natin nagtiwala na ibahagi ang kanilang kwento, maraming salamat din. At sa lahat ng ating mga sausawero online, thank you sa inyo sa mga mensahe nyo sa aming fan page at sa Twitter. Thank you din po. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Huwebes, Akala ko yung closeness nila, as cousin. Iba na, kita ko nag-iismakan. tukso hindi nalayuan ng magpinsan. Kami na ni Peter, mami. Sinampal ko siyang bigla. Pati si Peter, dinagukan ko. Tawagin mo mama mo, tawagin mo mama mo. Kaya magkapatid na ina nila, di na mapigil ang bangayan. Hayaan mo sila. Diyan sila masaya. Ano ba yung problema mo? Walang kwentang tao yan. Tunay ba ang kanilang pagmamahalan? Tinanong ko siya nga na kung sabi niya okay lang na mag-something nga daw. Crush mo siya. Opo. Mahal mo ba ang pinsan mo? O bahagi lang ng paghihiganti ng konsentidorang ina? Hindi ho niya obligasyong pagbayaran ng mga pagkakamali po ninyo sa inyong nakaraan.